sa totoo lang, they're not out just to destroy the Dutertes because they'll win in future elections. They're out to destroy the Duterte legacy para hindi na maulit, para bumaba uli yung mga standards natin, para bumalik tayo dun sa panahon ng, you guessed it, mga dilaw. Di ba? Yung mga, parati tayong sinasabihan ng mga presidente na, walang pera para doon. Hello, Noy, sumakalangit nawa. Yung mga, buhay ka pa naman, di ba, na panahon, gusto nila yun. Gusto nila yung mga ganyang klaseng kababa yung standards natin for government. Yung mga, dati tinitiis natin, di ba, yung kung ano-ano na lang yung schoolhouses, yung mga magpapatayo ng school pero walang tables, walang chairs, walang libro. May mga schools nga, dalawa lang yung teachers kung saan sila kumukuha para makapagturo ng ibang grades. Okay na yan, pwede na yan. Sasabihin nila, nasira yung LRT, yung MRT, 6 na oras yung pila ng mga tao. Okay na yan, pwede na yan. Yung pila dun sa mga passports, alas 4 ng umaga o natutulog na dun yung mga tao, makakuha lang ng time slot para makapagpa-passport. Okay na yan, sila lang naman yan. Tayo kasi diretso tayo sa secretary. Uli? Diba? Ano yan? Gusto nila, it's not just about the Dutertes. It's about us. It's about our standards. Natuto tayo, meron pa ng ganito. Pwede pala yung build. Diba? Pwede pala yung sasabihin ng presidente, sige, gawin natin yan, may pera naman. Pwede naman palang ayusin yung mga airport. Pwede naman palang walang laglag. Bahala. Pwede naman pala yung mga ganon. Diba? Nagkaroon tayo ng presidente na, pwede naman pala. Kaya pala. We can. Capable pala tayo sa mga ganon. Yun ang ayaw nila. Kasi ngayon, nag-i-expect tayo. Ngayon, pag nagsabi sa yung kandidato dun sa campaign, gagawin ko to, hinihingi natin, teka na, nasan na yung sinabi mong supply and logistic system sa agrikultura para hindi masyadong nalulugi yung mga farmers at mga consumers natin dun sa mga tumitibang mga middleman. Asa na po? Bakit ka nagtatanong yan? I have been deceived. Gusto nila, hindi na tayo mag-i-expect. Gusto nila na hindi lang fluke yan. Masama yung tao na yan. Nagkamali kayo. Bilib na bilib pa naman kayo. Kala nyo talagang gumawa siya ng trabaho. Hindi. Yan, babalik na tayo. Ngayon, bumalik tayo dun sa buhay ka pa naman, di ba? Ng mga panahon. O yung mga tipong, yung pag-handle ng disaster, yung mga tipong nasa Yolanda levels. Pero okay na tayo dapat sa ganun. Tuwang-tuwa na tayo dapat sa mga ganyan. Yun ang gusto nila. Natawa din ako doon. I thought we were friends unless I must have been deceived. Tama ba yung quote ko? I must have been deceived. The nerve of the budol person to claim deception. Sabi ni JR, pagtakbo ni Pastor, hinaharang nila pero yung convicted na nasa labas nakaupo, tatakbo pa yan ng bago. Tapos during their time, magkakaroon ng dismissal, di ba, ng kaso ng ill-gotten wealth. Sabi ni Daphne, mga nasa HOR, di marunong sa batas, kaya ang iboboto ay yung mga may alam sa batas, di yung marunong lang magbasa at sumulat, qualified na kahit anong posisyon. Samantalang yung mga naghirap sa pag-aral, apply ng trabaho, minimum lang ang sahod, yung mga nakposisyon ang yaman na. Shez says, yung Tiveros, gamit niya si Alice Goa issue, trial by publicity nangyari. Correct. Kaya tuloy, ang dami na-deceive. Di ba? Yun yung term. Ang daming na-deceive pag narinig yung Pogo, sasabihin, grabe, Pogo, talaga. Tapos yung mga kongresista, aminado, hindi naman illegal. O so sige, ano ngayon ang basihan nila? Ay, madre de Dios. Sabi ni Dandy J, nakakatawa talaga, spy daw ng China kabubuhan. Kung spy yan, di na makuhuli sa ibang bansa yan. Kinuha na ng China yan. Correct. Ang galing. Yan ang mga logically, yung sequence ng argumento nyo. Yan, spy daw ng China. Bakit siya nahuli pa sa ibang bansa? Tapos, ay, nako, grabe sa fake news. Ito lang, simple lang para sa akin. Yung spy ka-ek-ekan na yan, it's to distract you, to make her look evil. Diba? Kailangan kasi wala naman silang ebidensya of a crime being committed. O so, sige, since wala silang ebidensya ng crime, siraan na lang ng siraan with innuendo. Chismis, gossip, yung mga yan. And kabastosan. Naintindihan ko si Ma'am Garma na grabe yung pambabalahura sa kanya, pati yung mga yung mga dapat violation ng Safe Spaces Act and sexual harassment, kaya lang immune tong mga kongresista na ito.
Naiintindihan ko na natapapagod din siya, natatakot siya, may anak siya na kailangan protektahan niya. And nakikita yan ng mga kongresista na gusto siyang ipitin. Huwag naman yung ganong kadali sana maipit, pero sige. Naiintindihan ko, but that doesn't mean I'm happy about it. Mr. Buangon says, ano po masasabi niyo sa hindi pagtakbo ni FPRD sa Senado? Mas maganda po ba siya mayor uli? Dear Mr. Buangon, sana parati kayo nakikinig dito kasi diniscuss po namin yan. At ang sabi natin is that si Presidente, former President, mas maganda in an executive position. Number one, ang gagawin niya sa Senado, he will just get out-shouted. That is a collegial body. Bakit gusto ninyong ipasok siya sa collegial body? Diba? So, kailangan niya yung vote ng other people and so on. Hindi yan ang nilo niya. Plus, he has a base of operations. Pagka he will have Davao City in order to operate. If you're going to keep hammering away at the administration, doing it as mayor is much safer. Sabi ni Katie, pati asawa ni Harry Roque, pinapahuli din ng exactly. What are they going to do? They'll just keep going after you and going after you and going after you and hoping that you are going to crack. Kaya nga mas believe pa ako dito kay Harry Roque. Ganyan, pinipilit ninyo ako to incriminate myself and to incriminate my former boss and to incriminate everybody who isn't you. Yun ba? I will not be part of this. Ganun din si VP Inday. I will not be part of this. Di ako mag-o-oath. Bakit? Wala naman siyang intention mag-testify. Bakit ba? Sabi ni Shingy Cab, sabi ni Cheese, wala daw espionage case dito sa Pilipinas. We've never had one. Wala. Meron tayong Pinoy na nakasuhan ng espionage sa US. Pero dito sa Pilipinas, wala pa tayong nagagawang ganon. Nakikinig naman din ako kay Cheese. Teacher ko yan. Prof ko. Sabi ni Average Joseph, tigilan na nila yung si Alice, ikulong kung ikukulong natabunan, mas importanteng issue. Tignan nyo nga inuna pa nila itong mga pogo kaysa gumawa ng paraan sa pagkain, tubig, kuryente, internet, trabaho. Wala, they're only interested in aid of re-election. Kaya kung magutom tayong lahat? Magpapalabas lang naman sila ng mga trolls na pagtatawanan tayo dahil gutom Kasi para sa kanila nakakatawa yung gutom. Para sa kanila, kung gutom ka, nakakatawa ka. Ikaw yung attorney na gutom, di ba? O ngayon, nakakatawa yon? Nakakatawa pa ba pag 20% of the population gutom? Paano yan? Yung self-rated poverty, nasa na? 49? 50%? More than 50%? 51%? Na? Nakakatawa pa ba yon? Itong mga you know what, the reason pumapatol tayo sa issues ng trolls, hindi sa troll mismo. The reason pumapatol tayo dahil yan ang mga mouthpieces nitong mga lidsaking nakaupo. So papatulan talaga natin yan. Hindi pwedeng sabihin ninyo, huwag niyong pansinin, ay papansinin ko. Papansinin ko kasi sila po ang nagsasalita, tagapagsalita ng mga nakaupo. So if pwede natin soplain yung mga linsyakin nilang argumento, so soplain natin para alam nila kung anong tingin natin sa kanila. Sabi ni Ma'am Sheng, plano nga nila ganyan para maging helpless tayo at maging dependent sa kanila. Totoo yan. Pagtatawanan nila gutom ng taong bayan. Andyan na, lumabas na ang surveys. Nakakatawa pa ba? Sa mga trolls? Nakakatawa pa ba? Kasi alam namin nagsasalita kayo para dun sa mga boss ninyo. Is this still funny to you? Sabi ni Hershey, dapat talaga mag-ingay na hindi na tayo mananahimik. Sobra na sila. And keep it up. Dito talaga yung test. Ito talaga yung test ng ating pagiging Pilipino, pagiging citizen, pagiging patriots. Tayo ba yung type na di bale na lang. Kasi may pamilya ako, may ganito ako, may daming excuses. Pag gusto. Pag gusto, may paraan. Ano ba talaga? Diba? Sasabihin niyo for the sake of this or that, hindi kayo umattend ng rallies, hindi kayo umattend ng kung anik-anik. Because you had something more important. I get that. Yung mga nanay, na mga bata pa yung mga anak, hindi po namin nire-request na magpupunta kayo sa mga rallies. Kailangan kayo ng mga anak nyo. That's part of your good citizenship as well, to raise your kids properly and in the way that they should be raised. Raise them to be good citizens. Yung mga may trabaho, gets ko yan. Hindi namin hinihingi ng mabusin kayo. At least not yet. Pero yung iba dyan, kailangan natin mag-isip yung ating mga kababayan. Kailangan natin tulungan sila makapag-isip na hindi na at some point we cannot say that this is acceptable anymore.
Sabi ni Versicolio, bakit mo kasi pinagdadamot yung talino mo para sa bansa? Di rin kita maintindihan eh. Pinagpapatakbo ninyo ako kung senador. O pagdating ko doon, kaya ko pa bang magsalita ng ganito? Kaya ko ba silang awayin lahat? That is a collegial body. Wala kang trabahong magagawa kung doon ka makikipag-away. Pero from here, pwede ako makipag-away. O, anong gusto ninyong gawin ko? Tapos number 1. Number 2, gusto ninyo tumakbo ako nang hindi ako ready. O, anong mangyayari pag natalo ako? Pupunuin nyo ba yung mawawala sa akin? Meaning, yung chances mo of being able to run again, your capability to run again, will diminish. Sinong tataya sa'yo? Sinong tutulong sa'yo? Ay, natalo na yan, ba't natin susuportahan yan? You think that hasn't happened before? It gets worse. The more often the times that you run. So, anong gusto ninyong gawin? Palibasa, hindi naman kayo yung tumatakbo. Andito pa rin ako, hindi ako umaalis. Tuloy pa rin yung ibang ginagawa ko para sa bayan. Palibasa, hindi ko pinapalabas dito. Dahil hindi ako mayabang katulad ng mga ibang ang kukunti na nga yung ginagawa nila, pinagyayabang pa. Alam ko yung galit mo. Actually, hindi ako galit sa'yo. Nakikipagbardagulan lang ako sa'yo. Pero huwag niyo siyang awayan, guys. Tama naman din yung naiintindihan ko yung sinasabi niya. Alam niyo kung gano'ng katagal ako nagsilbi sa gobyerno? Since the time I became a lawyer. Tapos sasabihin niyo, pinagdadamot ko yung talino ko. Tagal ko tagal ko sa NCCA. Commissioner pa ako. Sabi ni Allen, napaisip ako, attorney, sa nasabi niyo po, mga last term na politiko, need ata i-list silang lahat. Tignan niyo lang yung mga nasa Quadcom. Nothing to lose yung mga yan. Ay, everything to lose pala. Sabi ni Ron, napakahina ng isip nila kung sa tingin nila walang sa drug on wire. Drug on wire na ba talaga ang tatawagin natin dyan? Can we stop that? Kasi you're teaching people to be wrong. Ano ba talaga? So, sobrang lala ng vloga noon. Sabi ni Oliver, tama po, yung mga nasa Quadcom, sila yung naatasan na sumira sa good reputation ng mga Duterte habang yung mga kaalyado nila ay kasalukuyan nangangampanya. Ginagawa nilang platform ang Kongreso para makapanira sa mga kalaban at posible sa kanila. Anong sa inyo sa Miru system issue? Trusted pa ba Comelec? Naniwala naman kayo dun sa isang taong nagsabi nun. Gracia says, nakakagalit talaga. We trusted the wrong person. Grabe, Budo. Nasa point na ako, pag tumakbong senador sa 2028, siguro I will vote for her. Grabe na talaga administrasyon ngayon. Now I understand the never again. And that's what I want. Lagay natin dyan, yung mga biniktima nila. On the condition, on the condition, naggagawa sila ng batas para kahit paano mabibigyan ng hustisya at mabibigyan sila ng hustisya at hindi na po ito mauulit-ulit. Sabi ni Tolitz, naku, nagdrama pa si Kerwin Lord Mario Joseph, di ba? Bumibenta pa. Ay, hindi naman bumenta. Di ba talagang maimbestigahan din yung lifestyle ng Congress? Bakit ang unfair? Ba't sila hindi COA? Ulitin ko, may COA sila. Okay, may COA sila. Pero politika yan. Yun na nga yung problema natin, so much politics. Hindi totoo na wala silang COA. Meron sila. Doon lang po sa MOOE nila. Kaya nga pa ulit-ulit pong sinasabi. Alam nyo, doon sa pagdiskitahan natin, pagdating sa mga ginagastos ng Kongreso, pinakamaliit yung MOOE. At nakikita natin kung bakit nila na-justify yung liquidation by certification. Because they get the same amount every month. Except na pagka nagsa-salary adjustment, yung rates tumataas. Pero madali yan i-audit kasi pare-pareho yung amount na nilalabas at mayroong very specific na items. Every month, hindi nagbabago yan. Okay? Kaya madali yung certification. Madali yung liquidation by certification. Ang hindi natin tutuunan ng pansin kasi nakatingin lahat sa MOOE, yung travel and discretionary and confidential funds ng Kongreso. Yan ang ginagamit nila para makahanap sila ng mga so-called witnesses. Yan ang ginagamit nila para maka-travel sila. Yan ang ginagamit nila pagka nagko-conspire sila at nagka-create ng mga ganyan media operations. Yan ang ginagamit nila pambayad ng mga media people nila. Yan po, hindi po sa MOOE kinukuha yun. Allen says, matibay po ba ang batas natin sa illegal na droga? Kasi parang pro-illegal drugs ang po. Matibay po. Ang daming ang nakukulong kahit inosente. Kasi may presumption of regularity . So kung ano yung sinabi ng pulis, yun. Mag-testify yung police, may presumption in their favor already that they did their job, they did it with regularity. Ibig sabihin, legal yung ginagawa nila. In order to overturn the presumption of regularity, kailangan mong magpresenta ng ebidensya. Sa kanila, presumed na tama. I've handled these cases before. Ang hirap manalo kung defense ka sa droga. Maganda yung, maano yung batas.
But what I do like is that yung first offense mo ay probationable kung use lang. Sabi ni Average Joseph, honest opinion po, bakit biglang pinag-initan nila mga Duterte? Threatened lang po ba? Hindi po, umpisa pa lang. They were already working against them. That's why sinasabi ni VP Inday, hindi sila magkaibigan ni Presidente. Because she knows na from day one, from the time na nanalo sila, they were already working against her. They were already worried that she would become president someday. And alam nila yon. In fact, they were complicit. Yun nga yung agreement eh. Unity team tayo. Pagkatapos ni BBM, si Inday naman, and so on. Everybody happy. We're all smiles. We're all friends here. Chu-chu, ganyan. No, that's not true. Umpisa pa lang, galit na sila kay Inday. Hindi sila friends. Sasabihin ni Presidente na na maybe I was deceived. Parang pinalalabas niya na si Inday pa yung nanloko sa kanila na magkaibigan sila. I know she tried to get along. Ringside seat ako dyan. I know she tried her best to get along. Sabi ni Kapitan daw, si Bibi ang feeling pa biktiman drama, siya pa daw nabudol. Kapal. Alam mo, ang saya rin minsan na mababasa ko na sinasabi ninyo, something that I was already feeling pero hindi ko pa nalalagay in words. Sabi ni June, pera-pera na lang. Sa Kongreso, pampuhunan siguro para sa kampanya nila, kaya double time hanggat walang napipiga na didiin sa mga Duterte. Totoo yan. Sabi ni Saldi, kaya ayaw kong makinig at manood sa mga kampon kasi wala mga basihan, walang pruweba, puro mga sabi-sabi, scripted, nakakabwisit lang, wala nang maitulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa, nakakadistract sa mga gustong negosyo. Kaya nga, napansin ninyo, merong ano ba to yung kay VP na parang siya ng mga maliliit na negosyo. Tumutulong siya doon sa mga magsa-start ng negosyo. Teka, double check ko yung pangalan. Meron siyang yung panegosyo. Yun, that's an affirmative act, a positive act na makakatulong. Yan sabi ni Sheng Babiera, na nanahimik si Inday sa Davao, sila ang nanligaw doon sa mga ng ina nila. Hi, di ba? Attorney Nico is asking, did BBM personally choose you as PC? Hindi po ako PCOO head eh, OPS head ako eh. O si VP Sara who asked you to be appointed. Tapos BBM. Hindi po si VP Inday. Sabi ni Mabi. So, yung tingnan niya yung shirt ko. Ito yung birthday shirt ni PRD. Sabayan kita mabwisit, sabi ni Mab. Ang dami ko nakain kanina sa inis, may apo ask me, may kaaway ka, mamo. Sorry po, pakisabi sa apo ninyo, pasensya na. Nanguurat na naman ako. Sabi ni Leren, ganda ng shirt. Ito yung birthday shirt niya. Alam mo, minsan kasi pag asar na asar ako, minsan iniisip ko, at least nagkaroon tayo ng 6 years, tapos magagalit ako ulit. Kasi isipin ko, bakit 6 years lang? Hindi ba we deserve more? Hi! Rancor said, government employee here, ito ang pinaka-useless na period ng employment ko. Hello, wala akong nakitang katinuan at even my PNP executive commanders in Krame, full of BS. I really miss Duterte. Please, take care of yourself. Salamat dun sa comment mo, pero ingatan mo sarili mo, please. We cannot afford to lose the likes of you. Sabi ni Madesi, tuwan-tuwa ako sa'yo, yung pagiging natural mo, walang hati-hati. Yung sungit ko minsan eh. Sabi ni Dakota, what is the likeliness that they can impeach the VP? Well, if they really put their minds to it and there's enough money, yes, they can. Kumbaga, but, bago kayo ma-upset, ang impeachment po, Congress lang yan. Yung trial, ibang usapan yun sa Senado. That's another thing entirely. Sabi ni Chunbag, yung iyak ni Kerwin, iyak ka plastikan, halatang stick to the plan. Ay. Laboy Cancer said, good night po, maaga pa ako hanap buhay bukas para makabayad ng tax at ipapanakaw kay. Ang sakit po magsalita, pero tama. Pahinga ka na muna. May replay naman ito. Hindi naman kailangan may stay awake. Gabi na nga. So pahinga ka na. Huwag mong pakalimutan. Ingatan nyo yung kalusugan ninyo lahat kayo ha. We cannot afford to lose the likes of you. We cannot afford to lose yung mga tunay na nagmamalasakit. If only dito sa larangan ng pagbibigay ng impormasyon, kailangan po kayo ng bayan. Tandaan nyo po yun. Eudaimonia Rothschild said, willing to reactive, may pagiging aktivista, lagi ako nakaantabay if may call for people power. Kung alam ko na marami po kayong pupunta at nakaantabay, malaking bagay na yon. I don't want to call for anything yet.
Kumbaga, kasi alam niyo kung bakit? May darating na eleksyon. Pag may darating na eleksyon, may konting hope kasi na may mangyayaring pagbabago. Kahit dun lang sa local level. So kaya humihina yung mga rallies and all that. So what we do is we do lecture series. So yun, kung mayroon kayong naririnig na willing na mga ganon, na may lecture series, leaders fora, ganyan. Maisog will continue to keep doing the rounds para maintindihan ng mas marami sa ating mga kababayan ang mga pangyayari ngayon. Sabi ni Average Joe, kahit gaano kalaki ang tax niya, you can never be very New York. Alam niyo, sana pinopost niyo yan sa mga sa mga status ninyo. Pero sa TikTok, gagawa lang naman kayo ng parang yung sa Canva na parang poster lang. Sabi ni Kipes, nagmamalasakit tayo sa bansa at mamamayan. Thank you. Huwag po kayong makakakalimot kasi ito yung bayan na nag-shelter sa inyo eh. Ito yung ito yung lupang hinirang. Nakakagalit po talaga, sabi ni Ma'am Leona Vertusio. Kahit mula sa baba, kahit mayor down to barangay captain, puro siga. Sabi ni May Nang Chan, maraming makalaban si attorney sa Senate kaya nga hindi siya tumakbo. Hindi lang po yun. Ngayon pa lang may kalaban. Nakakalimutan kasi ng ibang mga tao na nung pagdating sa gurguran, ako nga yung una. Hindi yung when I left OPS. It wasn't that. It's when they took me out of Carambola. Diba? Hindi pa sila hindi pa sila na kontento nung panahon na yun. Hindi sila na kontento at na wala na sa OPS. Politika yan, I understand that. You serve at the pleasure of the president. Pero yung patanggal ka from private in employment, ibang usapan yan. Sabi ni Red and Red, ako ka din, ayan, humupa ng galit ni attorney, hanap tayo ng bagong trigger. You're so mean. Lilo ka lang. I know what you're doing. Ma'am Patty says, lahat naman ng hearings na witch hunt at fishing expedition para idikit lang ng mali sa mga Duterte. And that's their ultimate objective, to prevent the Dutertes to assume positions in government. But they also have an additional, larger objective. And it is this, okay? Naalala niyo yung sinasabi ko, buti pinaalala ni Ma'am Patty. Remember what I was saying? Bakit 6 na taon lang? Don't we deserve more? Sa totoo lang, they're not out just to destroy the Dutertes because they'll win in future elections. They're out to destroy the Duterte legacy para hindi na maulit, para bumaba uli yung mga standards natin, para bumalik tayo dun sa panahon ng, you guessed it, mga dilaw. Di ba? Yung mga parati tayong sinasabihan ng mga presidente na, walang pera para doon. Hello, Noy, sumakalangit nawa. Yung mga, buhay ka pa naman, di ba, na panahon. Gusto nila yun. Gusto nila yung mga gusto nila yung mga ganyang klaseng kababa yung standards natin for government. Yung mga, dati tinitiis natin, di ba, yung kung ano-ano na lang yung schoolhouses, yung mga magpapatayo ng school pero walang tables, walang chairs, walang libro. May mga schools nga, 2 lang yung teachers kung saan sila kumukuha para makapagturo ng ibang grades. Okay na yan, pwede na yan. Sasabihin nila, nasira yung LRT, yung MRT, 6 na oras yung pila ng mga tao. Okay na yan, pwede na yan. Yung pila dun sa mga passports, 4:00 ng umaga, o natutulog na dun yung mga tao, makakuha lang ng time slot para makapagpa-passport. Okay na yan, sila lang naman yan. Tayo kasi diretso tayo sa secretary. Uli? Di ba? Ano yan? Gusto nila, it's not just about the Dutertes. It's about us. It's about our standards. Natuto tayo, meron pa ng ganito. Pwede pala yung build. Di ba? Pwede pala yung sasabihin ng presidente, sige, gawin natin yan, may pera naman. Pwede naman palang ayusin yung mga airport. Pwede naman palang walang laglag. Bahala. Pwede naman pala yung mga ganon. Di ba? Nagkaroon tayo ng presidente na, pwede naman pala. Kaya pala. We can. Capable pala tayo sa mga ganon. Yun ang ayaw nila. Kasi ngayon, nag-i-expect tayo. Ngayon, pag nagsabi sa yung kandidato dun sa campaign, gagawin ko to, hinihingi natin, teka na, nasan na yung sinabi mong supply and logistics system sa agrikultura para hindi masyadong nalulugi yung mga farmers at mga consumers natin dun sa mga tumitibang mga middleman. Asa na po? Bakit ka nagtatanong yan? I have been deceived. Gusto nila, hindi na tayo mag-i-expect. Gusto nila na hindi lang fluke yan.
Masama yung tao na yan. Nagkamali kayo. Bilib na bilib pa naman kayo. Kala nyo talagang gumawa siya ng trabaho. Hindi. Yan, babalik na tayo. Ngayon, bumalik tayo dun sa buhay ka pa naman, di ba? Ng mga panahon. O yung mga tipong, yung pag-handle ng disaster, yung mga tipong nasa Yolanda levels. Pero okay na tayo dapat sa ganun. Tuwang-tuwa na tayo dapat sa mga ganyan. Yun ang gusto nila. Hindi nila sinisiraan ng mga Duterte simply because they're afraid of Inday coming back as president later on. Hindi yan. Gusto nila bumaba uli ang standards natin. Kailangan hindi lang nila siraan ng mga Duterte, siraan nila ang Duterte administration, ang Duterte legacy at i-rewrite nila ang kasaysayan. Hindi nila gusto na tumaas ang standards natin. Para forever na lang sila kabig ng kabig sa kaban ng bayan, tapos bariya ang binibigay nilang serbisyo sa atin. That's what they want. It isn't so much about the Dutertes, but it's about our standards. Naghahanap tayo. Nagko-compare tayo. Nag-iiskandalo tayo na one of the first acts in office ay pagandahin, gibain yung bahay pangarap at magpagawa ng panibagong bahay from the ground up. Ang galante naman nila, sabi nung isang comment na nakita ko, ang galante naman nila pagdating sa pera ng bayan. Yan ang gusto nila. Gusto nila na masanay tayo na okay na, wala kayong hanap buhay, gutom kayo, mahal ang pagkain. Etong ayuda, makakakain kayo ng 2 araw. Happy na dapat kayo ha, binigyan ka namin. Tandaan ninyo, pag eleksyon na, pag hindi kami yung binoto ninyo, kahit yung kakapiranggot na binigay namin sa inyo, wala na yan. Nakot pa talaga. Tapos, kapag ayaw namin sa'yo, patatawag namin kayo sa Kongreso para doon huhubaran yung pagkatao ninyo, babalahurain kayo, walang matitirang kahihiyan sa inyo bago kami matapos sa inyo. Iyan ang inyong kaparusahan. Sabi ni Allen, tipong utang na loob pa natin yung dapat rights natin considering the taxes we pay. Correct. Sabi ni McCoy, they're forcing the resource persons to spill out the truth. These idiots in Congress just gave a handout to PRD and allies how to counter it in formal. Actually, McCoy, that's not what they're doing. They're forcing the resource persons to spill out lies. Yun. Lies. So yes, maka-counter yan in the informal court proceedings when things get better. Sabi ni Shingy Cabs, ang laki ng tax ko, sila lang nakikinabang na kung sinabi mo. Sabi ni Delian, pabiktim si Presidente. Di ba parang, Presidente ka ng bansa, tapos, I have been deceived. Sabi ni Rin, tanggapin na natin ang realidad, panahon ngayon ng mga Marcos and his friends, it is what it is. I will not. I refuse to accept it. Yung problema, yung mga katulad ng mga ng mga ganyan, yung mga nagsasabing, hindi ganyan, hintayin na lang natin ang susunod na It's the reason why these things keep happening. Kasi tinatanggap natin. At the very least, magalit ka naman. At the very least, reject it. If only in your words, tanggapin natin ang realidad. So victim na lang tayo forever. Bayad tayo ng bayad ng tax tapos ginagamit against us. Okay lang yan sa'yo. Kung gawin yan sa mga anak mo, paano kung anak mo ginawang resource person? Happy ka doon? Paano kung apo mo?